Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 18, 2025, Lunes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango mula sa Aklat ng mga Hukom, chapter 2, verses 11 to 19. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsamin ng ari-arian. Tuwing sila'y makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon, tulad ng kanyang sumpa, ano pat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita ay nagbabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At ngayong Lunes, sa ika-20 linggo sa karaniwang panahon ay sinisimulan natin basahin at pagnilayan ang aklat ng mga Hukom. Ito po ay kasunod nga ng pagpanaw ni Josue. Nung maalala niyo po nung Sabado, ang pagkamatay at huling sandali ng ating aklat mula kay Josue. Dito pagkatapos noon ay nagbalik ulit sa katigasan ng ulo ang mga Israelita. Sila ay sumuway sa utos ng Panginoon at sumamba sa mga Diyos-Diyosan katulad ng tinatawag na yung Baal. Kaya dahil dito ay kapag sila ay sinasalakay ng ibang mga lahi o mga banyaga ay kumbaga na pinababayaan muna sila ng Panginoon na malupig para maranasan nila yung hirap at bunga ng katigasan ng kanilang mga ulo. Pero ganun pa man, siya po ay nagtalaga ng mga hukom na tinatawag, ng mga hukom na magiging tagapagtanggol naman ng mga Israelita. Pero ganun pa man, sabi nga dito sa ating narinig na pagbasa, kapag namamatay ang isang hukom, ay nagbabalik sila dun sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ay maganda rin na mapagnilayan natin na bakit nga ba tayo nakakaranas ng mga paghihirap, maging hindi lang personal na paghihirap, kundi bakit ang ating bayan ay nakakaranas ng kahirapan. Maganda mapagnilayan siguro dahil nga sa katigasan ng ulo natin, minsan mas sinasamba natin at ginagawa nga natin parang Diyos-Diyosan ang tao. Yung pangako ng tao ang mas pinananaligan natin kaysa ang manalig tayo sa Panginoon. Parang kasi minsan akala natin pag yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ay yung nag-aalay tayo ng hayop, sumasayaw tayo sa ribulto niya. Pero sa paraan ng pagsunod natin, yung malinaw naman na mali ang kanilang ginagawa, ang kanilang sinasabi, pero nagiging bulag tayo dahil para sa atin parang tama lahat ng kanyang gawain, na kahit na immoral, kahit na may mga paglabag na sa Diyos, ay
patungo na tayo doon sa pagsamba sa Kanya na para bang siya talaga ang tagapagligtas o ang kaligtasan natin. So, maganda siguro no, sa bahaging ito, sino ba ang mas sinusunod natin? Ang tao ba o ang Diyos? Kanino ba tayo mas naniniwala? Sa sinasabi ng tao o sa sinasabi ng Diyos? So, ang ating pong mga nararanasan ay bunga lamang ng ating mga desisyon sa ating pong mga pinipili na pakinggan at sundan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.